Maligayang pagbabalik sa ating Noypinyo Nation. Sa Noypinyo Nation, ito ang opinyon ng Pinoy sa nasyon at ang bawat opinyon natin ay mahalaga. Susuriin natin kung ano ang kinakalabasan ng paghahanap ng bakuna sa ating COVID-19. So ito ba ay may lunas? Nakita natin doon sa video ni Nas Daily na kumakalat ngayon na napakaraming views na nagkakaroon na ng lunas o ng vaccine o ng bakuna para sa COVID-19. Ito ay magbibigay daw ng immunity na hindi na tayo tatablan ng sakit nito. Hindi na ito babalik. Immunity means hindi na tayo tatablan ng sakit na ito. So, ang tanong ng bawat Pilipino ngayon, totoo ba to? Dahil ito ay galing sa China. At kung napapansin ninyo, bawat history na nangyari ngayong taon, nagpadala ang China ng mga hindi gumaganang mga materyales mula ventilators, mula face mask, and tinatry nila na ma-monopolize ang buong mundo dahil sa kagagawan din nila. So, eto bang nakikitang lunas ngayon na seal na sinasabi ni Nas Daily ay isang propaganda lamang? Dahil kung matatandaan ninyo, ang United States ay umalis na sa World Health Organization kasi ito ay nakokontrol ng China. So bawat sinasabi ng WHO ay nakokontrol galing sa boses ng China, kaya umalis ang United States. So ang mangyari man, ito ba ay isang patibong lamang kung saan kikita na naman sila ng bilyon-bilyon? Oo, hindi for sale ngayon to at pasado na ng phase 1 and phase 2. So sino ba ang nag-approve ng phase 1 and phase 2? World Health Organization ba? Mga scientists ba? Kasi kung WHO ulit, sila rin ulit ang may hawak noon. At itong pinapakitang bakuna na ito ay magte-test sa Abu Dhabi. Kung matatandaan nyo, ang Abu Dhabi isa sa pinakamayaman na bansa sa buong mundo. At kung sila man ay maging negative sa lahat ng test at magkaroon ng immunity system, ito ba ay magiging available sa lahat ng mga Pinoy? O ito ay bibilhin natin na mababaon tayo sa utang? So kung matatandaan nyo, ang Belt and Road Initiative, ito ang ginagamit ng China para magkaroon ng debt trap, malaking utang na patibong sa iba't ibang bansa. So nakukuha nila ang mga pier, nakukuha nila ang mga ports, nakukuha nila ang mga teritoryo ng mga bansa pag hindi ito makabayad. So nagpaparenta. So sabihin ng Sri Lanka, sasabihin sa Africa, o sige, sa inyo muna itong port namin, hindi pa kami makabayad sa utang. Yun ba ay pwedeng mangyari sa Pilipinas once na dumating itong bakuna na ito? Kasi hindi titigil at alam nila na hindi titigil ito. So sa dami ng citizens nila, pwede silang magpakalat ulit for the third wave, fourth wave, fifth wave, at hindi ito matatapos. Alam natin na mahirap sugpuin ito. Kung may bakuna, magiging available ba sa lahat? Magiging mura? Magiging safe? Ano ang side effects? At ito ba ay isa lamang sa mga steps na gagawin nila para sa susunod na plano nila sa buong mundo? So kung mapa-trade man ito, mapa-politika ba ito, mapa-economy ba ito ba ay susunod na step? At ito ba ay meron na talaga sila dati pa? So marami tayong tanong at marami tayong opinion tungkol dyan. Pero sa ngayon, sila ang mayaman na bansa dahil kumikita sila sa lahat ng produkto nila. Mula face mask, ventilators, mula sa services. At ngayon, ito namang bakuna. Ang tanong, makakabayad ba tayo? Magkakautang ba tayo na malaki? Magsasanla ba tayo ng lupa? Baka hindi na natin makuha ang West Philippine Sea, ang mga ari-arian natin doon. Ito ba ay magiging monopoly
sa buong mundo. Ito ba ay gagana? Yun lang lagi ang tanong. Kasi lahat ng sinasabi natin walang kwenta. Kung ito ay gagana at ito ay magiging available para sa lahat. So yan lang muna ang opinion natin ngayong araw sa nakita natin sa umiikot sa Facebook. And tatandaan nyo, kung mayaman na bansa yan, kung ang nahawakan nga nila ang WHO, yun pa kayong mga YouTubers na napakalaki ng market para makapag-influence ng tao. So, ang payo ko sa inyo, huwag kayong maniniwala basta-basta sa mga YouTube post na nagde-declare na ganito ka-exciting ang ganitong produkto. We should think positive, pero tignan din natin kung ano ang kahinatnan ng bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. Salamat po sa pakikinig at panonood. Ito po si M, naglilingkod po sa inyo.